Lock-on stabilization plus smooth speed ramps. At gagawin natin yan sa DaVinci Resolve. At magagawa mo yan from zero to mismo. But before yan, kailangan ko muna ituro sa inyo ang tamang pag-shoot ito para mas maging effective ito sa editing. Papakita ko sa inyo ang setup ng gimbal para magawa niyo yung orbit shot. At make sure nakaset siya sa pan follow mode. So para ang movement niya ay more on ganyan lang. Ano lang. So wala siyang tilt. So shoot natin si Mel. So tara. So, syempre, hindi pa sobrang perfect yun dahil i-stabilize natin siya suppose. So, tuturo ko sa inyo kung paano. So, punta tayo sa DaVinci Resolve. So, andito tayo ngayon sa DaVinci Resolve. And then, tip lang para magawa natin ng tama ay kapag shoot po natin material natin, make sure na at least mas wide siya para later on kapag nag-zoom in tayo, hindi natin or safe pa rin yung ating subject. So, go back dito sa ating tutorial. Gawin natin, select natin itong isang clip na to and then Control R. Then find the spot na kung saan natin i-slow-mo yung ating shot. So, meron tayong tutorial nito na speed ramp sa mga past uploads natin. So, please check nyo na lang po yun. And then, dito, click natin tong arrow sa baba. And then, add speed point. Zoom in natin. Move tayo ng few frames. And then, click natin another speed point. Since sinut po natin siya ng 60 frames per second, pwede tayong mag-slow motion up to 40%. So, dito, select natin tong arrow. And then, click natin yung change speed to 50. And then, pwede pa natin siyang i-push ng hanggang 40% para mas slow motion siya. So, click natin to and then drag natin siya hanggang 40%. So, as we play, slow motion na yung ating clip. And then dito, para mapabilis naman natin, click naman natin tong 100% and then change speed depende sa desired nyong percentage. So, the higher, the faster. Ngayon, kung gusto nyo po ng customized na speed, click natin itong nasa gilid and then push through natin at mapapansin mo, nagbabago siya ng value. Ibig sabihin, bumibilis ang kanyang motion. And then for the last part, move natin siya hanggang 700. Then play natin. Fast, smooth, and fast. So matigas pa rin yung kanyang speed ramp. So dito sa version 20 ni DaVinci Resolve ay meron tayong keyframe na panel. So, click natin yan. And then makikita nyo meron na tayong 3 times speed na graph. Kung hindi nyo po ito makikita, click nyo lang po ito yung ating keyframe curves. Minsan kasi naka-disable yan. So gawin natin, click natin to, itong dot, and then click natin yung ease in and out. And then select natin another dot, click natin to, ease in and out. Then dito, pwede pa natin adjust yung speed kung gusto nyo. Drag lang natin to pataas. And then adjust natin yung slope para mas smooth yung ating speed ramp. So once you play it, mas smooth na po yung kanyang speed ramp. Pwede pa natin adjust yung timing. Natin to sa baba para ma-adjust natin yung duration ng slow motion niya. And then right click, new fusion clip. So magiging isang file na lang siya. And then pumunta tayo sa fusion tab. So dito sa fusion tab, maglagay tayo ng planar tracker. Shift space, then type in planar tracker. Add. And then lagay natin yung ating navigator sa first frame. And then dito, zoom in natin. Dito, pwede tayo maglagay ng mask. Then click natin set. Pwede naman natin siyang i-retain sa point. Pero for me, mas gusto ko siyang hybrid point area para mas marami siyang information na ma-track. And then dito naman ay select natin translation. And then as we click the track play button, and then click naman natin dito sa steady. So as you can see, mapapansin nyo meron siyang butas, no? Sa part na to. Kasi nag-adjust na yung ating frame to maintain the lock center stabilization. So nag-adjust na yung ating clip. So para masolusyonan po natin, para matanggal natin yung mga butas, lagay tayo ng transform. And then drag natin sa ating nodes. And then this time, i-enlarge na natin. So tulad sinabi ko kanina, mas maganda na i-shoot natin yung ating subject na mas wide para safe yung ating image once na mag-zoom tayo or i-enlarge natin yung clip. Okay natin. So, lock na siya sa center. And then, balik tayo sa edit tab. So, ganoon din po gagawin natin for the rest. So, fast forward lang natin. So, nagawa natin yung whole process. Para magawa natin yung boomerang effect, select the clip and hold Alt and drag.
Then right-click, new compound clip, create. And then dito, right-click ulit, change clip speed. And then, i-check natin yung reverse speed and change. So dito, hanap tayong sweet spot. And then, drag natin dito in between. So as you can see, once you play, para na siyang boomerang effect. And then, gawin natin for the rest. And then, to add the motion blur, gawin natin, punta tayo sa effects. And then, adjustment. Then, cut natin sa first part. And then, punta tayo sa fusion tab. Dito, type natin optical flow. And then another node, vector motion blur. So, kapansin nyo, nagkaroon siya ng motion blur. And mind you, medyo kakailan to ng RAM, so babagal po ang yung performance. So, ang gawin natin ay para magkaroon siya ng pre-render or ma-playback natin ng maayos, ay punta lang tayo sa playback, render cache, and smart. So, lagyan tayo ng fade out. Lalagyan natin ng motion blur yung fast part. No? Yan. Duplicate, hold Alt, and drag. So, para mas mabilis yung proseso, pwede po natin deselect. Para mas mabilis yung proseso po natin, and then drag natin. So, lagyan na po natin lahat yung ating mga motion blurs. So, here's your final result. Please follow my social media accounts from my Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. If you learned something, please do follow and stay tuned for more.